Dahil sa hostage taking mga kababayan sa Camp Crame Custodial Center, nakakuha na naman yung mga dilawan ng rason para manawagan ng Free Laila de Lima. What? Trending ngayon sa Twitter po. Kasi yung pangyayari kanina na may hostage taking na nangyari. Ngayon, mga kababayan, ito yung panawagan ng Human Rights Watch. Human Rights Watch. Nagkakuha na naman kayo ng rason. Human Rights Watch Senior Researcher Carlos Conde on former Senator Laila de Lima being held hostage inside PNP quarters. This only underscores the compelling need to release her from police detention. What? Ano yung karapatan ng ating gobyerno na palayain si Laila de Lima? Wala yon sa ating gobyerno. Nasa husgado po yung kaso. It will be the court who will decide kung kailangan ng lumaya si Laila. Wala sa executive department, wala sa Pangulo. Pero yung Pangulo, mga kababayan, nagsabi kanina na bibisitahin niya si Laila para tanungin kung baka gustong ilipat siya ng detention center. Imagine that. Yan ang sabi ng ating Pangulo. Para sa kanyang safety, hindi para sa release. Release doon sa custodial center, pero saan niya gustong ilipat? Kasi wala yun sa kamay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O diba? Ay, Mr. President, tama din sigurong ilipat siya sa mas secure. Sa Iwahig siguro, mas secure doon. Mr. Maravillas, yung mga sintinsyado niya, yun nandun. Mga sintinsyado na ba yung nasa, mga pusakal na niya. Mga pusakal niya yung nandoon sa Iwahig, mga sintinsyado. Kung hindi, saan ba nakulong si pinakulong ni Delilah, si GMA? O doon na lang sa facility yon. Para maalala niya na the same detention center, yon yung hospital yon Nakalimutan ko. Kung hindi doon sa kung saan kinulong si Erap Estrada, yung mga Estrada, pwede doon siguro. Kung hindi, mas secure siguro paggawa ng special detention center para kay Delilah doon sa Spratly. What? Para naman may taga-silip kung nasaan na yung mga Chinese. May pakinabang pa rin sa ating mga mamamayan si Delilah, taga-silip, taga-teleskopyo kung nasaan yung mga Chinese. We are horrified by the events that transpired today inside the quarters of the Philippine National Police, where former Senator Laila de Lima was, according to the police, taken hostage. This only underscores the compelling need to release her from police detention. What? Nakakuha kayo ng rason para manawagan ng release. She should never have been there to begin with. The Philippine government has held her hostage the past 5 years for her human rights advocacy. What? Yung linya ninyo,
malayo sa katotohanan. Ang kaso niya, drugs, related sa droga, walang kinalaman sa human rights advocacy niya. Walang kinalaman, malayo. At walang kinalaman si Bongbong Marcos. The previous administration, then yung kaso niya nasa husgado. It will be the court that will decide kung guilty or not guilty. Guilty, wala sa kamay. Kahit ng dating Pangulong Digong, wala sa kamay niya. Siguro kung nasintensya na siya, pwede siyang ipardon or clemency. Pwede na sa kamay ng Pangulo. Pero wala pa eh. Under litigation until today yung kaso. So it will be the court to decide on the case. O ngayon, kung kayo naniniwala na hindi guilty si Laila, di magtestigo kayo dyan sa Human Rights Watch. Itong mga argumento ninyo, isubmit ninyo sa husgado as part of your testimony. Tingnan natin kung tanggapin ng husgado. Daldal kayo ng daldal eh. The international community, which is now keen on working with the Marcos administration in spite of the many human rights issues it faces, should exert pressure on President Marcos to end the dilemma suffering and return her to her family and friends. What? Tapos may hashtag Free Laila now. Carlos Conde, Senior Researcher, Human Rights Watch. Wag kami, niluluko ninyo. Ulitin natin, walang kinalaman yung yung Marcos administration sa kasong ito. Ang kaso nasa husgado at ang yung husgado lang ang may karapatan nito na mag-dispose ng kaso. If it is guilty, the guilty verdict po. Kung hindi, di free Laila. Di ba? Pero yung husgado ang gagawa ng desisyon. Hindi si Bongbong Marcos, hindi yung Palasyo Malacanang. Ngayon, ito yung statement. Nag-tweet si President Bongbong Marcos. Kahit na alam niyang dilawan ito, laging masasama yung mga nilalabas na mga sinasabi sa bibig ninyo. Pero sabi niya, following this morning incident at Camp Crame, I will be speaking to Senator De Lima to check on her condition and to ask if she wishes to be transferred to another detention center. Tingnan natin mga kababayan yung mga developments kung ano yung magiging sagot ni De Lima. Baka yung request niya hindi ito transfer kundi ipalabasin mo na niya ko. What? Hindi maari. Wala sa kanyang kamay, mga kababayan. Another development, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. directed the PNP to enforce all measures necessary to ensure that no act of violence in Camp Crame shall happen again following the hostage taking. Ngayon, yung nag-hostage sa kanya na 3, patay na po. Ibigay ko na sa inyo din yung istorya, background story nito kanina. Sabi rito, former Senator De Lima was declared safe after she was held hostage by one of the 3 high-risk inmates following their attempt to escape from the custodial center of the Philippine National Police at Camp Crame, Quezon City kanina. Senator De Lima is now safe while the police officer who was stabbed was rushed to the hospital for treatment. 3 persons under PNP custody were all neutralized. Ibig sabihin, binaril po, patay.
And the scene of the crime or SOCO is now at the scene of the incident. Sabi po ni Police Brigadier General Roderick Agostos Alba, Chief ng PNP Public Information Office. Alba said it all started when 3 inmates grabbed a policeman who was distributing food ration doon sa maximum compound ng PNP Custodial Center mga around 6:30 a.m. kanina. Alba identified the 3 inmates as Arnel Cabintoy, Idang Susukan, and Feliciano Sulayaw Jr. Lahat ito patay na. Based on the report obtained by the Manila Bulletin, the 3 stabbed a certain Police Corporal Agustin, who was then assigned to distribute the food ration gamit yung isang ginawang kutsilyo, improvised knife. Tapos another policeman, Patrolman Matias, noticed the incident and warned the 3 inmates to let go of his body. Ngayon, yung tatlong inmates, dire-diretsong pinagsasaksak si Agustin, which prompted Matias to open fire. Pinagbabaril na. The bullets hits Cabintoy and Susukan. Subalit, yung isang kasama, si Solaya, was able to run away and proceeded to the detention facility ni Delilah. At hinostage mga kababayan si Delilah. Members of the Special Action Force immediately responded to the incident and negotiated with Sulayaw, pero walang nangyari. Since the situation is escalating, the tactical team engaged Sulayaw and he was neutralized. Binaril na rin. Patay na rin. Alba said the incident ended 7:18 a.m. kanina. Ngayon, si PNP Chief Director General Rodolfo Azorin Jr. immediately nag-order po siya ng investigasyon as to how the inmates were able to obtain an improvised knife. Saan kinuhaan niya yan? And to find out all the circumstances that led to the hostage-taking kay Delilah. Tension inside the detention facility has been diffused and the situation has returned to normal while investigation is ongoing to review the security protocols inside the PNP custodial. That's the end of report. And because of that incident, siyempre, coverage with the mainstream media, biglang nakasilip na naman ng opportunity yung mga kaalyado ni Delilah na mga kakampon, mga dilawan. Ayun, nagpa-trending sila. Free Laila now. What? Ini mga taong ito. Tapos biglang sakay naman yung Human Rights Watch. What? Ito si Delilah, yung mukha, mga kababayan, ay nagpapaawa yung itsura, para free Laila na. Magkuhan po kayo, mag-present ng mga ebidensya na walang kasalanan kayo, and the court will decide in favor of you. And I think the present administration will not intervene, kasi that is illegal for this government, for the administration for that matter, to intervene sa isang kaso na nasa husgado. Di ba? So, mali yon, mga kababayan.
or to influence the decision of the court. Hindi maaari ang ganon. At sigurado ako, hindi gagawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos, mismo ni President Bongbong Marcos. Kumbaga ngayon, pupunta siya doon para lang tanungin siya kung saan siya kampante or saan siya na lugar ligtas yung feeling niya na safe siya. Kung pwede naman pagbibigyan ni President Bongbong Marcos. Ito yung trending, mga pautot na mga kakampon. Trending daw. Sabi rito, look, #FreeLailaNow is trending on Twitter following the rescue of detained former Senator Laila De Lima from a hostage attempt by 3 inmates in the Philippine Police Custodial Center in Camp Crame today at 6:30 a.m. Mga paipal kayo. Kung ano-anong pautot yung mga nalalaman ninyo. Anyway, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid lang po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman Automax sa mukha, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. At saka ito, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Yung mga cancer patients, mainam po ito. Hindi man siya gamot. Food supplement siya, mga kababayan. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties po siya. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.